Good afternoon, everyone. Good afternoon po, ano? Uh, let's start our topic with the drainage principles and practices. So, as you can observe in this scenario, no, observe natin that there is stagnant water uh, in the soil or in the field. So, ang nangyayari nito, nagiging saturated yung field or nagiging saturated yung lupa in a sense, uh, sobra na yung tubig na nai-apply natin. No? Or minsan factor din yung type of soil. So when we encounter those types of soil, no, araw katong scenario, mga ganun na scenario, kailangan na nating i-apply is what we call drainage. And by definition, drainage is the removal of excess water in the soil to create conditions suitable for plant growth, or the removal of excess water either from the ground surface or from the root zone. So kung matatandaan natin yung definition natin for irrigation, irrigation is the addition of water in the soil to create conditions suitable for plant growth. Ito naman drainage is dito, the opposite, ano? Ito naman removal, no, removal of excess water. Kasi nalaman natin during our discussion or throughout our discussion sa soil, plant and water relationships ng mga unang meeting natin that in excess, delikado rin yung plants kasi nakaka-experience pa rin sila ng mga water stresses. So why is there so when do we need for drainage, When do we need drainage? So first ito, during heavy rainfall, the upper soil layer becomes saturated and pools may form. So nagkakaroon tayo ng mga surface water dito or mga runoff na nagkakaroon ng mga pool of water. So sabi dito, water percolates to deeper layers and infiltrate from the pool. So galing dun sa mga pools of water na to, nag-infiltrate na siya papunta dun sa soil kung saan nagiging saturated yung lupa. Giving this type of outcome. Nagkakaroon ng ganitong outcome. So, ayan. So, ibig sabihin, saan yung pointer natin? Nagkakaroon tayo dito ng na-feel na yung zone of aeration ng tubig. Halos lahat ng nandito sa soil zone na to will be saturated during heavy rainfall. And because of that, parang nasuffocate din yung mga plants natin. So, sources or causes of excess water. So, first na source niya is rainfall. So, pinaka-basic ito sa pag-ulan. Kaya nga ibaga pa nagbabagyo, tuman nagkakagawa ng mga pagbaha. No, kasi heavy rainfall, minsan nga bagyong Christine, if you recall, sobra-sobra yung binagsak na tubig and it caused the death of several crops. Araw katong mga crops digdi sa Minalabak, na itong mga paroy ngayon na tuod na terming flooded sa area ninda. However, katong sobra-sobra naman sa tubig, actually nag-apaw sa mismong dahon ninda, sobra pa duman. Nagkagardan mangyari or namatay pa rin naman yung mga palay. No? So that is because of rainfall. Ito yung very common na source of excess water. Then you also have high water table. So pag mataas yung water table, if you go back to our last slide, ito yung sinasabi natin na water table. So kung halangkaw ang water table, kung mataas ang water table, dito pa lang, let's say dito sa point na to, is saturated na siya. Therefore, pag umulan, anong tendency pag ito saturated na? So pag umulan, ang madadagdag na tubig can saturate even yung mga upper layer. Kumbaga, si madadagdag ng tubig digdi, it will cause an increase in the water table, causing the saturation of soil na nandito sa taas. Yung mga soil zone na sinasabi ta. As compared dito sa drawing na to, yung water table is nandito pa sa lower part. So pag umulan, pag nag-infiltrate ang tubig, pag nag-infiltrate ang tubig and nag-percolate, ang tendency, it could raise the water table. However, because medyo malayo pa siya doon sa soil zone, maybe it could reach up to
this level, but it will not suffocate the plants here. No? So hindi naman masyadong kaipuanig di ang drainage pag hababa ang water table sa araw kaning kung yun ang tang pag-ulayan ta. No? So, next is over irrigation. So pag sobra-sobra ang korta mo, gusto mong maggastos ng pang gasolina o crudo para sa pump. So, ayan, nagkakaroon tayo ng over irrigation. No? So pag palaging flooded ng area, palaging pag dito, nagastos para sa pump or nakabayaan sa pump na magdalagan sa nila magdalagan. And also, mga factor nito, mga di man in-estimate kung pera lang talagang kaipuhan para makaabot nga sa poros sa tubig and di man check. So, nagkakaroon ng factor ng over-irrigation. So, the same goes, if you perform over-irrigation, dakulan ng tubig ang masusupply ito naman sa farm. Ano, masyadong marami na yung tubig na pwedeng masupply dun sa farm and that would also damage the crops. No? And also, runoff or seepage from adjacent farm. So, pag yung ibang farm, over irrigation din sila, no? Maraming tubig na sinusupply sa farm nila. So saan naman yun pupunta? Doon sa mga lower areas, and maybe that lower area is yung farm mo, no? So nakadepende rin tayo sa adjacent farm. That is also the same from rainfall, ano? Pag sa rainfall nga inoron niya si area, tapos sa imo hababa sa area mo, although tapos sa sioran, pero si runoff halid duman sa ibang area, nagduduman pagyari sa mas lower area, and maybe yung area na yon is yung lupa ninyo. No? So, ay, teka. Okay. So, yan. So, sabi dito, why do we need to apply adequate drainage? So, ito yung mga rason based dun sa sinabi ni Israel Sen ng 1962 that drainage improves the soil structure. Pag well-drained ang tubig, hindi siya palaging saturated. You can observe na limited yung plasticity ng tubig. Ibig sabihin, ng tubig ng soil. Hindi siya masyadong madaling ma-deform. As compared kung saturated siya, pag nadusok siya, nadusok talaga siyang toda. No? So well-drained soil improves the soil structure. Nag-improve ang structure kang daga. It also improves the productivity of soils. Ano kumbaga nagpapataas siya pa si productivity kang soil kasi nga lesser ang water stress. And also it facilitates early plowing and planting. So there are instances wherein yung cropping demands na dapat walang tubig sa area, no? So and also sa plowing, pag nag-plow ka, especially yung mga darakulang machineries, ang kaipuhan kaya 2 days after kang heavy rainfall or 2 days after mong i-flood si area. Sa hakat na nag-implement kan si mga darakulang machineries para dahil tulos nagdudurukot ang mga daga. No? So, if flooded ang area, mahirap din siya. Actually, sa farming, mas ang iba gusto itong flooded para madaling i-plow. No? But in some instances, if kaipuhan mo talaga siyang i-plow lang and iba yung tatanong mo, kailangan drain siya. No? And also in planting, dapat well-drained din. And however, syempre, depende mangyayari sa crops. And also, it lengthens the crop growing season. So, if well-drained ang area, ang tendency is makatanom girare kita. So, there are areas here, for example, in some parts in Milaor and San Fernando, na if rainy season ang nangyayari, yung area nila is nagiging siyang parang marshland. Ibig sabihin, palaging flooded. So, because of that, natatanaman lang siya during, during summer na or yung mga panahon na kulang ang tubig na inuuran. So, because of drainage, if the area is well drained, so we can still grow crops even if even if mataas yung pagulan, no? Kasi nabivisita sa area,
naasikaso ta siya. Kasi they na flooded. And also, drainage increases the depth of root zone soil, thereby provides more available soil moisture and plant food. So pag well-drained ang area, the roots, ano ang mga ugat, mahanap man yan ng masararo. For example, una nga si soil, tapos may crop kadigdi, paano bang drawing ng crop? Siyempre, pag flooded pero madalas ang area, ang roots kaya, maduman man lang yan sa kung saan ang available na tubig. So therefore, kung permi siyang flooded, ang tendency is nasa ibabaw lang ang roots, or nasa upper part kang soil ang roots. However, if we continue to drain the soil, pag igubuan ta lang siya kung narin na kay buhay, ang tendency kang ugat is magraro na maghanap ng tubig, wherein nasan ba yung tubig? Nasa ilalim na or nasa deeper part ng soil. So because of that, it has more access on the nutrients na yan duman sa soil, as compared duman sa yan lang sa surface na yan tubig or nasa taas na level ang tubig. So ang tendency ka fruits is duman lang sa surface din siya magkalat. Okay? And also, drainage improves soil ventilation. So, because of drainage, they parang saturated ang soil and nag-a-accept kita ng tubig duman sa soil or as well as air. Nagtatanggap kita duman ng turos. So, nagkakaroon ng soil ventilation, which is also important kasi yung paghangos din kang crops, bako lang yan puro sa stomata. Nagkukuha magyari siyang aeration sa ugat. And also, drainage increases water infiltration into the soil. So pag well-drained ang area, madali siyang magpa-accept garay ng mas takol na tubig. So, kung ma-imagine do, kung magkakatalig ding drainage sa area na for example, ito ginagawa kong drainage. Pag nag-uran, ang tendency kang tubig is mag-diretso digti sa drain. And because of this, the soil here can accept more water. Pero mas bakal pa siya pwede na matanggap na tubig as compared kung wala ito. Kung wala ito, ang tendency is yung rain, digdi lang siya. Yung tubig dun sa ulan is mapupunta lang dun sa lupa and ma-infiltrate lang siya, or it could also be runoff paduman sa kung saan kisay na uma. So araw kayo ng tendency. However, because of drainage, it facilitates the removal of moisture, and therefore, the soil here can accommodate more water that can infiltrate the soil. And also, because of drainage, it favors the growth of soil bacteria. So itong mga bacteria to, we can assume that these are bacteria that are beneficial. Kasi nagkakagot ang well-drained na soil, and maybe meron ditong mga nitrifying bacteria that fix or nitrogen fixing bacteria that that obtains nitrogen from the environment and then convert it into nitrogen that is existing in the soil. So ayun, dapat well-drained din yung lupa. And also, drainage leaches excess salts from the soil. And so, mababaarog ka ni, panagparauran or nagpatubig ka digdi. So, mga salt content kang soil, right? Maybe mga halid sa pinakailarom na yan, nagtaraas nga dahil sa heavy rainfall. So, pag nagtaas ito, tapos may drainage, it could settle dito sa ibabaw. And it could also damage the crops, Kasi different salt contents has different impacts on the crops. However, if we apply better drainage, di naman siya maparasakat duman sa pinakataas. Maybe yung tubig yung salts na nandito, it could transfer na kaagad dito sa drainage, therefore making this area safer. Okay, so yun yung impact ng drainage dito sa mga areas na to. So we have different types of drainage. We have natural and artificial. For natural, of course, water travels kung saan mas hababa na kung saan na pwede mag-flow, kung saan may mas hababang area. Sabi dito,
In terms of natural drainage, excess water flows from the farmer's field to swamps or to lakes and rivers. So this is a very observable phenomenon, especially pag mga mountainous area and even dun sa mga low, lowland, maski doon sa mga lowland. Paniguran, paduman mangyayari sa kung saan sa mas baba. No? So, mapara travel lang sa tubig, mapara maybe mag-seepage siya, pasiringon sa man. However, natural drainage is often inadequate and artificial or man-made drainage is required. So kayo po ang mangyayari kita mag-apply ng mga tawag dito, mga kali, mga gibo mangyayari kita kayan, etc. Kasi yung natural drainage can sometimes be not enough, no? Hindi sapat. So, itong mga sinasabi natin, artificial or man-made, these are surface or subsurface drainage. And maybe nakagawa na kayo ng mga ganito, especially pag may nag-flood baga na area, hindi bugi kitang kali para paduman sa mga outlet. So, this is the components of a drainage system. So, first is the field drainage system. Could be quaternary or tertiary or collector drains. And then you also have the secondary drains or lateral, the outfall, and then the recipient water. So dito, yung sinasabi nating field drainage system, ito yung mga drainage that is existing dun mismo sa farm. So ito yung mga medyo, let's say, medyo maliliit pa to, na mga kanal na ina-accept yung tubig na galing dito sa farm, duman na nag-aagi. So may imagine ta na dikit pa man lang na tubig ang pigdadara kanin. So that's why siralit man ini yung mga field drainage system. And because of that, or rather, galing dun sa field drainage system, papunta ngayon sila dito sa mga secondary drains or what they call the laterals. So, ining mga secondary drains or laterals, they are the one that is accepting water galing dito sa quaternary and tertiary or collector drains. No? So, galing doon, malawag sa secondary drains, papunta doon sa outfall. No? So, outfall may to the gates, no? And then yung recipient water. So, pag sinabi natin recipient water, these are existing, no? Mga existing or maybe man-made na canals or maybe surface water that can accommodate yung tubig na galing dun sa field, So, yun. So, these are the two types of artificial drainage. So, ma-observe natin dito that in the letter A, ma-observe natin that open siya, it is exposed to the environment. And for letter B, walang exposure sa environment or rather walang exposure sa atmosphere. Andito lang siya sa eraro, no? So anong sasabi ka ni? Ano yung dalawang artificial drainage na to? This one is surface. Ito yung surface. Wala kasi akong pansulat ngayon. Surface. Anyway, yan, face. Surface, at saka itong isang ito is subsurface. No? Kumbaga nasa ilalim. Lagi ka lang pero subsurface dapat yan. Surface and subsurface. So itong surface field drains, so sabi dito, it is the removal of excess water from the surface of the land. So surface field drains are commonly used para mawara ini mga runoffs. Minsan sila nagsasalo or nagsasabat kasi mga runoff. And it is accomplished by shallow ditches, also called open drain. So ini mga shallow ditches na ini sa mga nagsasalo katong mga runoff halid duman sa field. So these shallow ditches discharges into larger and deeper collector drains, and in order to facilitate the flow of excess water towards the drains, the field is given an artificial slope by means of land grading. So kailangan din maganda-ganda yung slope ng lupa. Pag sinabi ng land grading, papakaray ang angle kang taga, Kumbaga tinatagilid ta siyang arag kaya. Para at least pag may lagit ang drain din, or tingnan sa drain, makuros man talaga ang tubig, So this is an example. So bedding system, it is achieved by plowing land to form a series of low beds separated by parallel field drains. So yung mga parallel field drains na dito. The soil type,
largely influences the width of bed to be used. The furrows drain to collection ditches. So ito yung mga collector ditches dito. No? Ito yung mga collector ditches at saka ito yung mga surface drains. And in between these surface drains, meron pa rin tayong mga kanal galing doon, for example, sa mga furrows. So if you recall the discussion natin sa furrows, ito yung mga parang corrugated na mga bukol-bukol na orientation kandaga, wherein it could double as a drainage system aside dun sa irrigation. So dito, for example, etong part na to, pinakita dito yung cross-section area niya. So paniguran, ang tendency, since pababa siya, paduman ang slope niya, paarka niya ang slope niya. So ang tendency, panag-uran is mag-flow ang tubig paduman sa drain, padigti. Kasi kung hilingon ta si cross-section, igabaga siyang slope na 1 to 2. So panag-uran, aside sa mababa siya, mahuros man siya digdi sa drain na yan, digdi. Na hindi ko na napakari ang araw. Yan, maduman yan, mahuros yan dyan. After niya maghuros dyan, saka na siya mahuros, paduman naman, pababa naman, padigdi na sa tuyang collection, or rather sa surface drain, paduman sa collector drains. Dito naman yung collector drains. And those collector drains can sometimes discharge this water sa mga surface water then such as rivers and streams. So ito yung example lang sa bedding system. So mabadigdi ang oran, sana naman si Moscow. Mabadigdi si oran, tapos saka siya i-release dito sa collector drain. So dapat pakari talaga ang slope mo sa daga-digdi. Okay? So land grading is forming the land surface by cutting, filling, and smoothing it to predetermined grades so that each row or surface slopes to a field drain. So kung arog ka niyang area, kung arog ka niya orientation ng area. So we apply machineries para at least mapantay siyang arog gani, no? Maging uniform si pagkaka-slide. Kasi what happens if may ganito tayo sa first part, sa inutan na part or sa taas na lupa. These are what we call the rolling hills. No? Ang tendency nito is ang panaguran, si tubig will go duman sa mga lower elevation. For example, ini yung mga areas na so dyan ang mga titiripunan ka tubig. So ang tendency, makanos ang arrange kang drainage. Same with irrigation. If ever mapatubig ka sa area na di man masyadong mapatubigan itong mga harlangkaw na areas. Kasi pag nagpatubig ka, si ibang tubig maduman as runoff duman sa harababa na area. So that is why you need machineries to flatten or to create a better slope for these areas. Okay, so that's for the bedding system. So for another type of field drainage or surface field drainage system is the random ditch system. So sabi dito, this system is adapted to areas that have depressions which are too deep or too large to fill by land leveling. The ditches meander from one low spot to another, collecting the water and carrying it to an outlet ditch. So these are applicable if meron tayo sa field na mga alanganin ng i-cut in field. Kumbaga, nagpantay ka na nga ito man sa ibang area, pero ining area ni since lubog na lubog siya, masakitan siyang tanggalan ng tubig. So ang ginigiba na dito, malagad na yung mga ditches or mga field drains na kayang mag-drain paduman sa mga lower levels, no? So ang tendency gani random kasi nakadepende kita kung saan may mga natitipunan ng tubig. So duman kita malaag ning kanal for the random ditch system. Then you also have the interception or cross-slope system. So sabi dito, this resembles terracing in that the drainage ditches are constructed around the slope on a uniform grade according to the land topography. The ditches should be constructed across the slope as a straight and parallel as the topography permits. So ito naman, ang tendency for the interception by the term itself, intercept. So it intercepts, sinasabat niya ini yung flow ka tubig, interception.
sinasabat niya. So for example, in this area, kung saan ang slope niya is papunta dito, parang ka ang slope niya, paduman. Paduman ang slope, pababa na arog ka ni. So ito yung mga drainage sa dikte. Ang detailed na ano nito, pag ganito daw. No, so ibig sabihin, pa nag-agadigdi ang tubig, ining interception drain, no, or cross slope system, sinasabat niya sa runoff. So ini mga panon ni si inaran man ligdi sa area na ni, maduma naman siya sa sunod na intersection or sunod na drain. Ano? So ini nakadepende kita ligdi sa topography. So these are most common in areas na rolling hills or medyo haralang ka ang mga slopes. No, kasi sinasabat niya si Maran. So another type of surface field drainage system or open drains is this diversion or parallel ditch system. So sabi dito, this is suitable on flat, poorly drained soils that have numerous shallow depression. So in general, the ditches are 185 meters to a maximum of 370 meters apart. And the land in between the parallel ditches is a slope and smooth to eliminate any minor depression. So ito, sa diversional parallel ditch system, halos parantay itong area na to. Ano, may mga naglulubog-lubog lang na area, but it is very random. No, masyadong random yun. So ang ginagawa ng uniform na lang yung spacing ng mga kanal. So dito wala tayong beds, walang furrows na nakaumpok, no, to. So ang tendency nito, maganda ano talaga siya. Medyo flatlands, and panaguran, tumal na lang, ma-flow na lang sa tubig paduman sa mga drains. So yan yung sa diversion or parallel ditch system. So ito yung example, ano. So panaguran, tendency, duman sa collector giraray, field drains. No, so ma-observe natin dito, wala talaga siyang beds, na wala siyang gagaya nung sa furrow system. Mostly ganyan. And then you also have the subsurface drainage system. So ito naman mga subsurface ito, gumagamit tayo dito ng mga tools or tawag ito, mga materials that are porous. Ano, big simple, pag sinabi itong porous, nagtatanggap or nag-absorb ng tubig. Araw itong mga tiles, maybe pwede man mga plastics. Basta as long as nagtatanggap sila ng tubig, pwede sila gamitin as drain, no, sa ilalim. No? So yan. So ito, may sinet up tile drainage system. So ang tendency nito is mga kinalutan yan. Tapos, feel mangyari siya ni daga for the tile drainage systems. So, for an example of tile drain system or closed drain is the natural or random system. So sabi dito, this system is used in rolling topography where drainage is necessary only in small valleys. So pag sinabi ng mga small valleys, these are depressions, mga lubog duman sa area. So duman lang kita naglalaga ng mga closed drains na yun. Okay? So randomize mangyari siya. So halos pareho katong random ditch system na kung saan silubog, kung saan duman magkakaiba ng dito nagkakaiba ng flooding, duman kita nalalagay drainage. So same dito, ang kaibahan lang, this one is a subsurface na drainage. Kumbaga, mayo kang mahiling nakalot sa ibabaw kasi nadampingan na siya. Dumana, pinag-aagi lang sa tubig naman sa araw. Next, you also have the gridiron layout. So it is used if the entire area is to be drained, and it's usually more economic. Laterals enter the submain from one side only to minimize the double drainage that occurs near the submain. So ito, gridiron layout, pero siya mga parallel mangyari. Ano? Ayan. So ito, laterals only enter one side nung submain, no? Ato lang. Kasi ma-observe na nyo dito, if this is the collector drain, sa wrong side lang siya tatagos. And then you also have the herringbone pattern. So sabi dito, the submain is laid in a depression and the laterals join the submain from each
side alternately. The land along the submain is double drained, but since it is in a depression, it probably requires more drainage. So to correct this drawing, ano kasi alternating sabi dito. Kung sinabit ang herringbone, andyan yan sa gitna. So imbes na pattern sa digdi, so naman sa valya. Okay, nag-alternate. So yan yung itsura ng herringbone pattern. Magkaroon sa dugi kansera na drainage. So ini, ginagamit ini pag ang area mo is cross-sectional areas, medyo pa ganito. Tapos digdi na si, yan digdi si ining part na ni. Tapos dyan, makakonekta naman, dyan na marulaw si mga drains, no? Dyan sa tahaw na yan. So, ayan. Then you also have the double main system. So this system is often used if the bottom of the depression is wide, since it reduces the length of the laterals and eliminates the break in slope of the laterals at the edge of the depression. So ito naman, ang tendency is masyadong malawak yung nasa gitna. Tapos sa gilid, meron tayong mga slopes. No? So pag-arga tendency, nalagitalig-dining mga pero malang interception, mga collector drain sa tahaw, and ayan, yung katalig ng drain, taas dyan, nagalaw dyan sa main na yan. Kasi gamang katalig din. So ma-observe, it is only used pag halagwat kining nasa tahaw na ni. No? And ma-observe natin dito, may salubong baga siya sa tahaw, based dito sa drawing. So yan yung double main system. And then you also have the intercepting drain. So this is used if the main source of excess water is drainage from hilllands. The drains are placed along the top of the slope to protect the bottom land. So these are used now pag mga kadaklan kang tubig is galing sa hillside. No? So, ayan, meron tayong mga intercepting drain. So panaguraan, ang tendency is mag-flow siya digdi, paduman sa interception or drain pipe, paduman naman sa kung saan ba siya matuman. So, eto, naka-adjust tayo dito sa sa orientation ng hill. Okay? So, another type ng subsurface na drain or closed drain is arrangement to avoid trees. So, sabi dito, this system is adapted to minimize the exposure of the laterals to the hazard posed by roots of trees, which easily enters the open joints of other drains. Mains and laterals were kept away from trees. So, ito, buko hindi nakadepende sa kung saan nakalubog, saan may lubog, ano. Nakadepende kita sa orientation, unyan sa mga kahoy. No? So, ginagawa natin to para daitulos ma-damage ang satuyang mga drains. Okay? Kasi si ugat kaya, mahanap yan yung malulusutan. So in terms of the drain depths and spacing, may nasabi dito, in highly permeable soils underlain by an impervious layer or compact clay of low permeability, the groundwater flow is essentially horizontal towards the drain. To simplify the illustration, the source of water flowing towards the drain is considered a reservoir as shown in the figure. So that is for highly permeable soil, tapos mayroong impervious layer dito sa ilalim. So, ang tendency is ma-saturate yung lupa na nandito sa ibabaw ng clay. No? Sige. So, sabi dito, how close is enough? So, for well-drained crops, na-observe natin is naging uniform yung growth din ng mga crops. So, pag masyadong malayo yung spacing, ang tendency is nagiging bansot yung part na masyadong matubig, no? Kasi ma-observe natin, ito yung klase ng drainage na nangyayari. Nagkakaroon ng saturation dito. Ito yung saturated area. Ano ma-observe natin? So, nagkakagawa dito sa mga part na harness sa drain, nagkakagawa ng aeration. As compared dito sa gitna na to, observe natin na hindi na siya na-apektuhan ng drainage na nilagay ka. Although, dalawa yung drainage na yan.
no? Sa paglagay ng mga drain tile or installation, we have several equipments. And I think may mga nakita na kayong ganito during the installation ng mga wires natin dito for internet. Ano? Kasi gumamit tayo dito ng wheel trenchers. So masyadong specifics ito. And some arog ka yung tile plow, no? Na after plowing, nilalatag na din si tile. No? Ibig sinabi ng tile, yun yung ginagamit for drainage and si instrument or rather si material na inaagyan ng tubig. So pwede man ka magamit ng tractor or backhoe, no? Manual na kalot. Same with the chain trencher. No, pwede rin naman yan. Ayun. So these are some of the drain tile materials. We can use clay tile, organic soils. You can also use concrete tiles or mineral soils. So both or pwede. Ito yung computation sa lateral depth and spacing. Hindi ko na ito isama. So, ayan, meron tayong benefit from subsurface drainage. So sabi nito, one benefit of subsurface drainage is aeration of soil for maximum development of plant roots and desirable microorganisms, which is common for the surface and subsurface drainage. It also increases the length of growing seasons because of early planting dates. It decreases possibility of adversely affecting soil health through tillage at excessive moisture level. So ito yung another effect pag nag-arado ka, na flooded or na halanggaw ang moisture content. Naapektuhan sa soil health. Ibig sabihin si soil structure, no? si paka-arrange ka mga soil particles naman sa daga. Kasi ang tendency, sabi ito nga, malumoy ang daga kahit pag saturated siya. So pag pinahagyan mo siya ng machinery, ang tendency is durosok itong mga areas na naagihan. So kailangan well aerated mangyari siya during the soil prep or land prep, no? Para they maapektuhan ng soil health. Also, another benefit is the improvement of soil moisture conditions in relation to the operation of tillage, planting, and harvesting machines, as well as removal of toxic substances, alkali, which in some soils retard plant growth, and then greater storage capacity for water, resulting in less runoff and a lower water table following rain. So, ayan. Those are the benefits, which is common also to surface water. No? Okay, you can just read this one. I think, na-discuss na yung iba natin dito ng topic. Okay. So, those are the drainage. No? Drainage principles. Okay. So, ayun.